Binisita ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang mga proyekto nito sa Bangsamoro Region. Nagpapasalamat naman ang ilang magsasaka at mga estudyante sa BARM sa benepisyo ng mga proyekto ng JICA para sa pag-unlad ng agrikultura sa rehiyon. Narito ang report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mahigit 20 taon nang magsasaka si Galila Midtimeg. Isa siya sa mga pinuno ng Farmers Association sa Barira, Maguindanao del Norte. Anya, ilang beses na silang nagkamali sa kanilang pagtatanim noon dahil salat sila noon sa kaalaman sa pagsasaka. At dahil sa sobrang supply ng kanilang ani, kaya napipilitan sila na ibenta na lang sa mas mababang presyo ang kanilang mga produkto. Pero malaki na ang naging pagbabago matapos silang sumailalim sa iba't ibang training. Ang mga naturang training pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Nabibenta pero mababa yung presyo ba kasi siyempre may stock na sila, nakakuha na sa iba. Malaking babonin ko dito yung pag-training namin sa market survey po, tsaka kung paano gamitin ng tama yung mga pesticide. They just grow and sell. Hindi lang po sila basta-basta magtanim, kundi ang itatanim lang po nila yung alam nilang may benta. Sa ngayon, pangunahing produkto ng mga magsasaka sa lugar ay pipino, talong at kalabasa. Malaking tulong sa mga magsasaka natin, lalo na doon sa mga high-value crops farmers natin. Ito ay demand-driven approach. Kung ano yung demand dun sa market, yun yung itatanim natin. Samantala, binisita rin ng JICA ang IBN Taimia Foundation Academy Incorporated sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Proyekto rin ng JICA ang naturang paaralan noong 2010. I'm so proud na isa ko sa mga alumnus, isa ko sa product and naging first beneficiary ng JICA. It is an honor for me to give back to the school. At the same time, para mas marami pa tayong mga students ng Bangsamoro na ma-develop and of course maturuan. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News.